Sa gilid ng palengke ng Barangay Malinis, tuwing alas 7 ng umaga, isang babaeng nasa 40 anyos ang masigasig na naglalakad dala ang kanyang maliit na bag, notebook at ballpen. Si Leticia Leti Balondo. Kilala siya ng halos lahat sa palengke, hindi bilang negosyante, kundi bilang maniningil ng 5-6. Isang katawagan na kadalasan ay may kasamang pangungutya, ngunit hindi sa kaso ni Leti. May kakaibang respeto sa kanya ang karamihan ng mga tindero. Sa loob ng halos 3 taon niyang pag-iikot, hindi siya kailanmang naging mapilit, hindi nagtataas ng boses at higit sa lahat, marunong siyang umunawa. Marami na siyang nasaksihang kabiguan sa buhay ng kanyang mga kasamahang maliit na negosyante. May naaksidente, may nasunugan, may nalugi. Ngunit hindi kailanman siya naging pabigat sa kanila. Ate Leti, pasensya na po ha. Bukas ko na lang po ibibigay yung hulog. Naubusan kasi ako ng barya. Sabi ni Aling Bebang, isang matandang nagtitinda ng itlog at suka. Mumiti lang si Leti. Ayos lang yon, Bebang. Mas mahalaga sa akin na hindi ka nagugutom. Basta bukas ha, pang tuition ng anak ko yung hulog mo. Kahit na alam niyang gipit na siya, mas inuuna niya ang pangunawa kaysa kita. Isa ito sa mga rason kung bakit sa kabila ng label bilang maniningil ng pautang, maraming tao ang humahanga sa kanya. Ngunit hindi ganito ang trato sa kanya ng lahat. Lalo na si Tesandra Esago, isang may-ari ng malaking tindahan ng alahas at imported goods sa gitna ng palengke. Bata pa lang ay sanay na ito sa marangyang pamumuhay. Namumukod tangi ang tindahan nito. May aircon sa loob, may CCTV sa labas, at may pintupang salamin na pinapaalalahanan ang mga customer na magtanggal ng tsinelas bago pumasok. Malaki ang negosyo, malaki rin ang tingin sa sarili. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng masinsinang pagbabayad, napilitang umutang si Leti sa tindahan ni Tessa upang ipambili ng gamot para sa anak niyang si Joey na may lagnat. 5,000 ang hiniram niya at buwan-buwan siyang nagbibigay ng hulog. Makalipas ang 3 buwan, nagkita silang muli. Magandang umaga po, Ma'am Tessa, bati ni Leti habang nag-abot ng sobre. Tumaas ang kilay ni Tessa at walang lingon-lingon may sinabi, "Hindi ko na kailangang makipagplastikan. Leti, alam kong kulang yan. Kulang. Ikaw na nga ang umutang. Ikaw pa ang hindi marunong magbayad?" Napalingon ang ilang mga kostumero sa sigaw ni Tessa. "Pasensya na po, ma'am. Nagkaroon lang po ng aberya. Ibibigay ko po ang kulang bukas. Pangako ko po yan." "Pangako?" Sumbat ni Tessa. "Walang silbi sa akin ang pangako ng gaya mong maniningil lang ng limos kada araw. 1 buwan ka ng kulang. Baka akala mo nakakalimot ako. Hindi po ganun ang ibig ko." "Ano? Magpapaliwanag ka pa? Sige nga, itanong mo sa sarili mo. Kung hindi ka pala marunong magbayad, bakit ka pa nagtuturo ng pera sa iba? Ha? Hindi ba't mas nakakatawa yun?" Tahimik lang si Leti. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para lumaban. Hindi sa harap ng maraming tao. Hindi sa lugar kung saan ang pangalan niya ay unti-unting binuo sa respeto. Ilang sandali pa, dumaan si Mang Eman, isang matandang basurero na matagal nang kakilala ni Leti. Tahimik itong lumapit at binigyan siya ng malamig na bote ng tubig. "Tanggapin mo na lang, iha," bulong ni Mang Eman. Mas malakas ang tinig ng taong tahimik. "Huwag mo lang patulan ang mga taong walang alam, kundi ang ipahiya ang iba." Tumango si Leti. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit pinili niyang manahimik. Kinagabihan, sa bahay nilang maliit na gawa sa pinagtagpi-tagping yerot kahoy, nagsasalin ng lugaw si Leti para sa anak. "Ma, balita ko raw sinigawan ka ni Tessa sa palengke," tanong ni Joey habang dahan-dahang inuubos ang lugaw. Napahinto si Leti. "Oo anak, pero ayos lang yun. Minsan kahit tama ka, mas mabuting hindi mo ipaglaban ang sarili mo kaagad. Hindi dahil sa duwag ka, kundi dahil mas pinili mong hindi masira ang pangalan mo sa kapalit ng sandaling yabang." "Bakit kasi di ka nalang maghanap ng ibang trabaho, ma?" tanong ng binata. "Kahit part-time lang, kahit hindi 5-6,
Napabuntong hininga si Letty. Sinubukan ko na, anak. Pero sa edad kong ito, sa pangalan kong may tatak na ng lumang iskandalo mula sa eskwelahan, mahirap. Mas madaling pumatong ng hiya kaysa bumangon muli. Pero hindi ko sinusukuan. Hanggat andito ka, may dahilan akong lumaban. Tumango si Joey. Balang araw, ako naman ang babawi para sa'yo. Ngumiti si Letty. Hindi mo kailangang bumawi, anak. Ang pinakamagandang regalo mo sa akin ay ang marating mo ang pangarap mo. Hindi para ibalik kung anong nawala, kundi para ipakita na hindi tayo nasayang. Sa labas ng bahay nila, tahimik na lumalakan si Mang Eman papalayo. Sa kanyang likuran, narinig niya ang malalim na buntong hininga ng isang inang pilit bumabangon sa mundong mabilis humusga. Wala pa sila sa kalagitnaan ng laban, pero ang dignidad ni Letty, kahit kailan, ay hindi matutumbasan ng singsing o yaman. Isang araw, mapapansin din siya ng buong mundo, hindi bilang maniningil ng 5'6", kundi bilang babae ng paninindigan. Araw-araw ay tila umuulit lang ang takbo ng mundo para kay Letty. Gising sa alas 5 ng umaga, magtitimpla ng kape, magluluto ng kanin at tuyo, at tatahimik sandali habang pinagmamasdan ang natutulog pang anak na si Joey. Sa bawat haplos niya sa buhok ng anak, alam niyang may dahilan siya para magsikap. Joey, anak, gising na, may klase ka pa mamaya. Huwag kang malate ha? Malumanay niyang tinig habang inaayos ang bag ng anak kahit hindi na siya guro. Ang kanyang kilos ay tila hindi na nawala sa pagiging ina't tagapagturo. At kahit sa kabila ng mga iniindang pananakit ng katawan sa araw-araw na paglalakad at pagbibilang ng barya, hindi nawawala ang mahinahong titig ni Letty sa bawat yugto ng umaga. Matapos pakainin si Joey at siguraduhing maayos ang uniforme nito, mabilis siyang nagbihis, t-shirt, palda, tsinelas at ang lumang bag na puno ng mga talaan ng utang. Isinuot niya ang maliit na sombrero upang hindi gaanong maarawan. Tangan ang notebook at ballpen, siya'y lumabas na. Bit-bit ang bagong araw ng pagsubok. Sa bawat ikot niya sa palengke, mula sa tindera ng gulay sa dulo hanggang sa mag-asawang nagtitinda ng sapatos sa may kanto, kabisado na niya ang pangalang babanggitin, ang halaga ng hulog at kung sino ang pwedeng isingit sa listahan kapag may dagdag puhunan na kailangang isalba. Good morning po, Ate Letty. Bati ng batang si Aya, anak ng magtataho. Magandang umaga rin, Aya. Heto, paabot sa nanay mo. Sabihing bukas na lang yung hulog niya ha. Nag-text kasi kagabi na may sakit si bunso nyo. Salamat po, Ate Letty. Sabay takbo ng bata, pabalik sa kanyang ina. May ilan na napapansin ang kabutihang loob ni Letty. Pero marami rin ang nagsusulyapan tuwing dumaraan siya. Siya yung maniningil ng 5'6", di ba? Bulong ng isang lalaking customer sa panaderya. Grabe yan, mas mataas pa singil kesa sa tubo mo. Pwes, kahit ganon mas may malasakit pa siya kesa sa mga kamag-anak ko. Sabat ng alis sa likod na parokyano na ni Letty. Minsan, kahit wala siyang sinasabi, damang-dama niya ang bigat ng tingin sa kanya ng lipunan. Isang tingin na parang sinasabi, ikaw ang paalala ng kahirapan, ng desperasyon. At habang umaasa ka sa patak-patak, kami ay naglalakad sa konkretong tagumpay. Isang umaga habang naniningil siya sa bahagi ng palengke kung saan nakatayo ang mga kariton ng prutas, bigla siyang tinabig ni Bert Salas, isang dating pulis na ngayoy umano'y bodyguard ni Tessa Go. Bert, o yan ka na naman. Siksik ka ng siksik dito, Letty. Baka bukas makalawa pati tindahan ko sisingilin mo. Napahinto si Letty, nanginginig ang kamay, ngunit piniling ngumiti. Letty, pasensya na po, Bert. Hindi ko po intensyon na makagulo. Dadaan lang po sana ako sa kay Aling Nena. Bert, dapat kasi sa'yo, sa ulungan ka na. Kakapal ng muka ng mga maniningil na gaya mo. Pera-pera ang mundo nyo. Para kayong buitre. Biglang dumaan si Tessa. Suot ang kanyang pulang blouse at perlas na hikaw. Tumawa ito ng mapang-uyam habang pinagmamasdan si Letty. Tessa,
Balang araw, makulong rin ang babaeng yan. Ganyang-ganyang mga mukha ng magaling magtago ng motibo. Nag-init ang tenga ni Letty pero hindi siya sumagot. Sa halip, lumingon siya sa isang tabi kung saan nakatayo si Mang Eman na tila nagmamasid mula sa tapat ng karinderya. Mang Eman, Letty, huwag mong ubusin ang lakas mo sa sagot. Ang ganyan, hindi pinapansin, pinatutunayan. Napabuntong hininga si Letty. Kahit ganoon ang sinapit niya sa araw na iyon, hindi pa rin niya hinayaang mawala ang kanyang ngiti. Pagsapit ng hapon, umuwi siya sa bahay ng may kaunting dala. Isang latang sardinas, kalahating kilong bigas at paboritong biskwit ni Joey. Sa lamesa, nakaupo si Joey habang may hawak na libro. May eye bag sa ilalim ng mata, halatang kulang sa tulog mula sa pag-aaral at sa kanyang part-time na trabaho. Joey, Ma, okay ka lang ba? May nakarating sa akin na tinabig daw yung gamit mo ni Bert. Tumango si Letty habang inaayos ang bitbit. Letty, nasanay na rin siguro akong ginagawang aliwan ng ibang tao. Pero hindi ko yun iniinda. Ang iniisip ko lang, araw-araw tayong umaabante. Kahit palakad lang, kahit paurong minsan. Lumapit si Joey at niyakap ang ina. Joey, maalam kong mahirap, pero hindi ko papayagan na ang mga ginagawa nila sa iyo ang bumago sa kung sino ka. Lahat ng sakripisyo mo, araw-araw kong iniipon. At balang araw, ibabalik ko lahat sa iyo. Pinisil ni Letty ang kamay ng anak. Hindi mo kailangang bumawi. Sapat na sa akin ang makita kang hindi nagpapaapekto sa galit ng mundo. Sa labas ng tahanan nila, unti-unting bumubuhos ang ulan. Ngunit sa puso ni Letty, tila araw-araw ay tag-ulan na rin. Hindi sa dami ng tubig, kundi sa bigat na mga salitang tinatanggap niya, ng pagdududa, ng panghuhusga. Hindi pa niya alam, pero sa mga darating na linggo, isang pangyayari ang magbubunyag ng lahat. At kahit gaano man kalalim ang dagok na kanyang tatanggapin, ang pagbangon niya ay magiging daan upang tumindig rin ang iba. Mula sa lumang mesa na gawa sa pinaddikit-dikit na plywood, abala si Letty sa paglalatag ng mga talaan ng utang. May hawak siyang ballpen, may pahapyaw ng ilaw mula sa maliit na bombilyang nakakabit sa kisame. Katabi niya si Joey, tahimik na nag-aaral, habang umuugong ang bentilador na tila hiningal na sa init ng gabi. Anak, sabi ni Letty habang hindi inaalis ang tingin sa papel, kapag pinili mong lumaban ng tahimik, mas may bigat ang tagumpay mo. Tumigil sa pagsusulat si Joey. Ma, bakit parang kahit anong sipag mo, mas pinipili pa rin ng ibang tao na apihin ka? Napatingin si Letty sa anak, hawak ang kanyang salamin. Dahil ang nindo anak, madalas mas nakakakita ng ingay kesa ng kabutihan. Pero hindi ibig sabihin nun na matatalo na tayo. Laban pa rin, pero wag sa paraang binababa natin ang sarili. Napabuntong hininga si Joey. Gusto ko pong makitang masaya kayo, Ma. Gusto ko pong makitang kayong may sariling tindahan. Hindi yung palaging naglalakad, palaging pinupulaan. Ngumiti si Letty at inabot mula sa kanyang bag ang isang nakabalot sa maliit na papel na dyaryo. O regalo ko sa'yo, sabay abot. Binuksan ito ni Joey at laking gulat niya nang makitang ang isang lumang keypad cellphone. Ma, para sa akin ito? Baka isipin mo lumat, pero gumagana. Nakahanap ako sa ukayan ng isang maayos pa para may gamit ka kung sakaling gabihin ka sa trabaho. Hindi ko na kailangang maghintay sa terminal para lang masiguradong pauwi ka. Salamat, Ma. Salamat talaga. Anas ni Joey habang mahigpit na niyakap ang ina. Kahit paunti-unti lang ang biyaya, mas ramdam nila ang halaga ng bawat isa. Hindi dahil sa material, kundi sa sakripisyo. Ilang araw matapos iyon, inimbitahan si Letty ng barangay hall para sa isang libreng seminar ukol sa small business skills at community livelihood. Inaya niya si Mang Eman na kahit basurero ay likas na matalino
pagdating sa pakikisama at pag-unawa sa galaw ng mundo. Nay, totoo ba to? Tanong ni Mang Eman habang binabasa ang flyer. Oo, Eman. Malay natin, kahit paano, matuto tayong magnegosyo ng maayos. Hindi habang buhay, fine 6 ang ikinabubuhay ko. Kung ikaw pa yan, Leti, malayo ang mararating mo. Alam mo bang dapat ikaw ang nagtuturo, hindi lang nakikinig, sabay ngiti ni Mang Eman? Sa loob ng seminar, nakilala nila ang mga kasamahang negosyante sa palengke na dati hindi kumikibo kapag naroroon si Leti. Pero ngayon, sa bawat pagsagot niya sa tanong ng lecturer, sa bawat payo niya ukol sa matinong pagkakalkula ng tubo, unti-unting lumiliwanag ang tingin ng mga tao sa kanya. Day Leti, may notebook ka pa diyan? Pwedeng pa-share ng notes mo? Tanong ni Aling Banggi na dati umiiwas sa kanya. Oo naman, Banggi. Heto, kopyahin mo na lang. Mas maganda kung may sarili kang listahan. Hay, buti na lang napilit ako ng anak ko umattend. Ikaw pala ang speaker dito . Nagkatawanan sila habang abala sa pagkuha ng notes. Ramdam ni Leti na kahit papaano, nagkakaroon na ng puwang ang kanyang presensya sa komunidad. Hindi bilang singilin, kundi bilang isang halimbawa ng pagbangon. Ngunit sa kabila ng lahat ng unti-unting pagbuti ng kanyang reputasyon, patuloy pa rin ang paninira ni Tessa at Bert. Alam mo Bert, sabi ni Tessa habang nagkakape sa loob ng kanyang air-conditioned na tindahan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit yang si Leti mas dumadami pa ang kaibigan sa palengke. Alam mo naman Tessa, mga tao dito madali lang kaawaan yung paawa-awa. Paawa ngayon, manloloko bukas, sagot ni Bert habang naglalagay ng batuta sa gilid ng pinto. Alam mo, may plano ako. Kailangan natin siyang hulihin sa maling pagkakataon. Kung hindi natin siya ibabagsak, baka tayo pa ang mapag-iwanan ng simpatya. Ani Tessa, nakatitig sa CCTV monitor. Maghintay lang tayo ng pagkakataon. Sa dami ng pinupuntahan niya araw-araw, tiyak may sablay yan. At kapag may sablay siya, ilalabas natin ang lahat ng chismis. Sa dulo wala nang maniniwala sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Leti, may narinig siyang bulungan mula sa mga lalaking tambay sa gilid ng eskinita. Si Leti yon, yung maniningil. Uy, baka pwede tayong umutang dyan. Utang tapos sabay takbo? Sabay tawanan ng grupo. Ngunit hindi na siya lumingon. Mas pinili niyang tumuloy sa kanyang tahimik na daan pa uwi. Sa daang alam niyang hindi madali, pero alam din niyang matuwid. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Joey na natutulog na sa mesa. Nakasubsob sa libro, hawak pa rin ang lumang cellphone. Inayos niya ito ng banayad, kinumutan at binigyan ng banayad na halik sa noo. Minsan, anak, mahina niyang bulong. Kailangan nating pagtiisan ng sakit, basta't hindi natin sinasaktan ng iba. Darating din ang araw na ang pananahimik natin ang magiging sagot sa lahat ng paninira. Habang nagsasara ng ilaw si Leti, hindi niya alam na sa mga susunod na linggo, isang pangyayaring yayanig sa buong palengke ang magaganap. Isang pagsubok na hindi lamang huhusga sa kanyang pagkatao, kundi susukat sa tibay ng kanyang paninindigan. Dumating ang Disyembre na tila may dalang lamig hindi lang sa panahon, kundi sa pagkatao ni Leti. Mabagal ang galaw ng tao sa palengke, marami ang naghihigpit ng sinturon at halos wala nang nagpapautang. Ang mga tinderang dati masiglang nag-aabot ng hulog ay ngayoy pawang may reklamo. Ate Leti, pasensya na po talaga. Sa Enero na lang siguro, ha? Nakailaw pa ang kuryente namin pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa. Sabi ni Aling Marita, tindera ng prutas. Ngumiti si Leti kahit ramdam ang kirot. Walang problema Marita. Naiintindihan ko. Ingatan mo lang sarili mo. Lalo na't malamig ang panahon. Habang sinisilip niya ang kanyang talaan ng pautang, isa-isang tumitigil ang kanyang mga regular na nagbabayad. Kung dati ay nakakaipon siya ng hindi bababa sa 500 piso kada araw, ngayon ay halos 50 pesos lang ang kanyang maiuwi. At dahil Disyembre, mas maraming gastusin,
pambaon ni Joey, kuryente, tubig at gamot. Dahil nitong mga nakaraang araw, madalas itong sinusumpong ng ubot lagnat. Isang gabi, matapos mag-ikot, nadatnan niya si Joey na nakahandusay sa sahig, nanginginig ang katawan, nangingitim ang labi. "Joey!" sigaw ni Letty habang nagmamadaling lumapit sa anak. "Joey, anak, gising! Huwag mong takutin si mama." Wala nang pagkakataon para maghintay. Agad siyang lumabas at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Isinugod nila si Joey sa pinakamalapit na health center. Walang dalang pera si Letty, kaya't sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumapit siya sa social welfare desk ng barangay. "Ma'am, anak ko po. Pagod na po siya. Nag-aral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Wala po kaming pambayad." Garalgal ang boses niya habang piupigilang bumaha ang luha sa mata. Mabuti na lang at si Kapitan Amado Guevara ang nandoon ng mga oras na yon. Tahimik ito, ngunit kilala sa pagiging makatarungan. Nasa 60 taong gulang na, may bahagyang hika, pero matalas ang isipan. "Letty," sabi ni Kapitan Amado habang pinipirmahan ang referral slip, "ang mga katulad mong nagtitiis at hindi nangingikil ay karapat-dapat tulungan. Ako na ang bahala sa paunang gastos, pero may hihilingin akong kapalit." Napatingin si Letty, waring natigilan. "Hindi ko hinihinging bayaran mo. Hihilingin ko lang na kung may alam kang mga nananamantala sa palengke, mga nagsasamantala sa maliit na negosyante, mga gumagawa ng ilegal na kalakaran, i-report mo sa barangay kasi ikaw ang may pinakamalinaw na mata sa ilalim." Napayuko si Letty. "Kung yan po ang paraan para matulungan din ang iba, gagawin ko po." 2 araw na nanatili sa health center si Joey. Nalaman ng doktor na ito'y dumaan sa acute exhaustion and respiratory infection. Sa madaling salita, labis na pagod at kakulangan sa pahinga. Habang inaalagaan ng nurse ang anak, nakaupo si Letty sa sulok, niyuyurakan ng konsensya. "Ako ang may kasalanan. Kung sana may mas maayos akong trabaho. Kung sana hindi ko siya pinayagan magtrabaho." Bulong niya sa sarili. Pero sa likod ng pait, may sigla rin ang kanyang puso. Nariyan ang ilang kabarangay na tumulong, nagpadala ng pagkain, nag-abot ng dasal. Isa na rito si Mang Eman na dumalaw at may dalang mainit na sopas. "Alam mo, Letty," ani Mang Eman, "hindi lahat ng taong mahirap ay talo. Minsan, tayo pa nga ang may pusong kayang magtaguyod kahit anong bagyo." Nang makalabas si Joey, unang ginawa ni Letty ay bumalik sa palengke. Doon siya nagtungo sa tindahan ni Tessa. Ang utang niya roon ay 5,000 pa rin at kahit paunti-unti itong binabayaran, hindi ito nakakalimot. Pagpasok niya sa loob ng tindahan, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon at ng mas malamig na tingin mula kay Tessa. "Anong kailangan mo rito, Letty?" Malamig na tanong ni Tessa habang inaayos ang mga kwintas na nakadisplay. "Maari ko po sanang hilingin na ipagpaliban muna ang bayad ko ngayong buwan. Na-ospital po kasi ang anak ko. Wala na po akong reserba." Tumawa si Tessa, hindi nang masaya kundi nang mapanlait. "Ha? At ano afala mo sa tindahan ko? Charity? Baka nakakalimutan mo, Letty, pautangan ito. Hindi ako nagpapalibre. Kung hindi ka makabayad, huwag ka nang magpakita rito." Maraming nakarinig. Marami ring napatingin. Pero hindi pa natapos si Tessa. "Hindi mo ba alam? Ang dami ko nang naririnig sa'yo. Aba, napakaputi mong tingnan. Pero baka may itinatagong dumi rin yung pagkatao mo. Baka hindi lang anak mo ang kailangang gamutin. Baka pati budhi mo." Nahihiyang sagot ni Letty, halos pabulong. "Hindi ko po sinasadyang magkaproblema. Pangako ko po, babayaran ko rin." "Huwag ka nang mangako kung hindi mo rin tutuparin. Alam mo kung bakit ka ganyang katatag? Kasi sanay kang hindi mahuli sa kapalpakan mo. Pero balang araw, Letty, mabubuking ka rin." Kinagabihan, habang pauwi si Letty, nakatanggap siya ng mensahe mula sa barangay hall. Ipinapatawag siya ni Kapitan Amado. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, pero agad siyang sumunod. Pagdating doon, sinalubong siya ni Kapitan, kasamang ilang opisyales. "Letty,
simula ni Kapitan Amado, may ilang residente na nagsabi sa amin kung paano ka tumulong, kung gaano ka kagalang sa paniningil mo. May seminar sa lungsod tungkol sa community microfinance. Gusto ka naming irekomenda bilang isa sa mga kalahok. Napanganga si Letty. Ako po? Oo, sagot ng isa sa mga opisyales. Kung katulad mong may malasakit sa kapwa ang magsisimula ng bagong proyekto, tiyak makikinabang ang buong barangay. Ngunit sa di kalayuan, habang may nagpipicture kay Letty para sa endorsement paper, may dalawang matang nag-aapoy sa galit. Si Tessa, habang pinagmamasta ng tagpo mula sa loob ng kanyang sasakyan, ay humigpit ang hawak sa kanyang manibela. At ikaw, Letty, bulong niya sa sarili. Akala mo ba'y mananahimik ako habang unti-unti mong kinukuha ang atensyon ng mga tao? Hindi kita palalagpasin. Sa tabi ng tindahan niya, si Bert ay nakapamaywang, nagmamasid at may maitim ng binabalak. Sa pagpasok ng bagong linggo sa palengke ng Barangay Malinis, tila nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na kasing saya ang mga batian. May kasamang pagtingin sa gilid ng mata. May mga bulong-bulungan, sulyapan at pigil na tawa tuwing daraan si Letty. Uy, siya yun, di ba? Yung maniningil ng 5'6", sabay kutos ng isa sa mga tambay kay kasamahan niya sa panulukan ng karinderya. E di siya nga, sabi sa tindera ng tosino, may nawawala raw palaging paninda tuwing andun siya. Dagdag pa ng isa, sabay pakunwaring nagtakip ng bibig na tila sikreto ang binunyag. Bata naman hindi lang siya maniningil. Bakay 5'6" din ang kamay sa paninda, sabay sabog ng tawa ng grupo. Sa gilid ng palengke, habang hawak ang notebook ng mga singil, naramdaman ni Letty ang bigat ng mga tingin. Hindi ito bago sa kanya. Sanay na siya sa husga ng mga mata, pero sa pagkakataon nito, may halong takot at hiya, para bang unti-unti siyang tinutulak palayo sa mundong pinaghirapan niyang buuin. Kinagabihan, habang iniayos ang ulam na itlog at tinapa para kay Joey, napansin ng binata ang katahimikan ng ina. Tahimik itong nakaupo sa mesa, walang gana sa pagkain at tila may mabigat na dinadala. Ma, simula ni Joey, habang marahang inabot ang kamay ng ina. May nangyayari po ba? Saglit lang bago tumugon si Letty. May mga chismis sa palengke, anak, na tuwing naroon daw ako, may nawawala raw na paninda. Mga kape, delata, sabon, na sinasabi ng ilan na baka ako raw ang kumuha. Napakunot ang noo ni Joey, galit na galit. Ha? Sobrang kapal naman ng mukha nila. Ni hindi nga kayo makatingin ng tuwid sa mga mata ng ibang tao dahil sa respeto, tapos ikaw pa ang pagbibintangan? Hinawakan ni Letty ang kamay ng anak. Anak, ang mundo mabilis gumawa ng kwento, lalo na kapag hindi sila sanay sa mga tahimik na gumagawa ng tama. Hindi tayo palulubog sa chismis, ma, mariing sagot ni Joey. Kaya mo to, kilala kita, kilala ka ng maraming tao. Hindi ka masisira sa mga gawa-gawang kwento. Tumango si Letty, ngunit sa puso niya, naroroon pa rin ang lungkot. Mahirap magsalita sa isang mundong ayaw makinig. Mahirap lumaban kung ang laban ay laban sa anino. Kinabukasan, lumakad siya muli sa palengke. Bit-bit ang parehong lakas ng loob, kahit ramdam niyang inuulan siya ng pamhuhusga. Day, Letty, bulong ni Aling Vangie, habang sinisingin siya. Narinig ko yung chismis. Ewan ko ba sa mga tao rito? E kung ako tatanungin mo, ikaw pa nga yung pinakamaginong maniningil na nakilala ko. Kahit minsan hindi mo ako pinilit magbayad kahit atrasado ako ng 2 linggo. Salamat, Vangie. Hindi ko alam kung bakit may ganito, pero pinipilit kong intindihin na baka may mga taong sadyang hindi masaya sa pagbangon ng iba. Lumapit rin si Mang Eman, may dalang balot na tinapay. Letty, sabi nito habang inaabot ang supot, mainit pa yan, para sa'yo. At huwag mong iinday ang chismis. Kilala kita. Alam ng Diyos kung sino ang gumagawa ng tama. Ipaglaban mo yung pangalan mo sa tahimik na paraan, sa paraang ikaw lang ang may tapang. At sa hapon ding iyon,
Lumakad si Letty patungong barangay hall. Sa kanyang dibdib ay may bahagyang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang hangaring linisin ang kanyang pangalan. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa anak niyang si Joey at sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa opisina ni Kapitan Amado, naghintay siya sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, pinapasok siya ng sekretarya. "Kap, salamat po sa oras ninyo," panimula ni Letty habang nakaupo sa harap ng mesa. "Letty," wika ni Kap Amado, "narinig ko na rin yung chismis at bilang lingkod bayan, responsibilidad naming linawin kung may mali o kung may nangaapi." Tumango si Letty. "Kap, wala po akong kinukuhang kahit ano sa mga tindahan na pinupuntahan ko. Kahit isang kende, hindi ko hinahayaang lumampas sa integridad ko. Pero sa ngayon, parang tinutulog sa ako dahil lang tahimik akong gumagalaw. Kaya po ako narito para humiling na sana po ma-review yung CCTV sa palengke. Gusto ko pong linisin ang pangalan ko." "Gusto mong ikaw mismo ang magbigay daan sa investigasyon?" tanong ni Kapitan. "Opo, wala po akong tinatago. Kung may ebidensyang nagsasabing ako nga, tatanggapin ko. Pero kung wala, sana naman. Tumigil na ang paninira sa akin." Matagal na tiningnan ni Kapitan Amado si Letty. Sa likod ng mga salamin nito, mababakas ang paghanga. Sabi niya sa huli, "Hindi lahat ng may boses ay may katotohanan. Pero ikaw ang nagpapatunay na ang katahimikan ay hindi kahinaan." Magtutulungan tayo. Habang papalabas ng barangay hall, ramdam ni Letty ang bahagyang gaan sa dibdib. Sa gitna ng unos ng chismis at paninira, may liwanag na nagsisimulang sumilit. Hindi pa tapos ang laban, pero handa na siyang harapin ito. Hindi para manira ng iba, hindi para gumanti, kundi para patunayan na sa mundong puno ng duda, may mga taong ang tanging yaman ay dangal. Sa sumunod na mga araw, matapos siyang lumapit sa barangay para ipatingin ang CCTV, kapansin-pansing nabawasan tang mga kumakausap kay Letty. Hindi na siya ganap na iniisnam, pero ramdam niya ang lamig sa bawat pagbati, ang pagkukunwari sa mga ngiti at ang pag-iwas ng tingin kapag dumaraan siya. Parang bula ang ilang mga dating parokyanong madalas niyang makausap, tila bang naglaho ang tiwala sa simpleng kwentong ipinasapasa sa palengke. Sa ikot niya noong Miyerkules, 3 tindera ang sabay-sabay na nagsabing, "Pasensya na Letty, sa susunod na lang siguro yung hulog." Ngunit hindi iyon tulad ng dati na may kalakip ng ngiti o paliwanag. Ang tono'y malamig, may takot, may pagdududa. Isang tindero pa nga ang nagtabi ng kanyang mga produkto at hindi na pinapansin si Letty habang nakatayo ito sa harap. Sa isang gilid ng palengke, narinig niya ang 2 tindera na nag-uusap habang hindi alam na naroroon siya. "Sayang si Letty, mabait sana, pero kung totoo yung balita, nakakatakot. Baka pati paninda ko, mawala." Baka kaya laging tahimik kasi marami nang tinatago. Yung mga ganyan, minsan sila pa yung akala mo mabait. Hindi na umimik si Letty. Hindi na rin siya nagtangkang lumapit pa. Tumalikod siya, marahan, ngunit buo ang loob. Piniis niya ang pamimintang hindi niya alam kung saan talaga nagsimula. Ngunit may kutob na siya kung sino ang nasa likod. At hindi nga siya nagkamali. Sa loob ng tindahan ni Tessa Go, kumikinang ang mga ilaw. Nakadisplay ang mga imported na sabon, pabango at alahas. Maingay na nagkukuwento ang may-ari habang nakapaligid sa kanya ang ilang matandang suki. "Ako pa ba ang masama ngayon?" ani Tessa, kunway umiiling. Ilang beses ko na nga tinulungan yung Letty na yan. Inutang sa akin, binigyan ko ng palugit, pero anong kapalit? Mga panindang nawawala. Baka hindi lang pautang ang ginagawa niya. Baka sinasamantala niya pa ang tiwala natin. "Grabe naman yun, ma'am," sagot ng isang babae. "Pero mabait naman siya, hindi ba? Mabait ang itsura, oo," sabat ni Bert habang naglalaad-laad sa gilid ng tindahan. "Pero maraming kriminal ang mukhang santo." Nagtawanan ang ilan
at ang iba na may napaisip. Basta sa akin lang, dagdag ni Tessa. Ingat kayo sa pinapapasok sa mga tindahan nyo. Yung tipong tahimik pero biglang may nawawalang item pagkatapos nilang dumaan. Hindi na malayan ni Tessa na sa pintuan ng pindahan niya, nakatayo si Lepi. Narinig niya ang lahat. Saglit siyang napako sa kinatatayuan, pero sa halip na umalis, huminga siya ng malalim at pumasok sa tindahan. Magandang araw po, ani Leti, tahimik ngunit matatag ang boses. Agad siyang nilapitan ni Tessa at sa halip na batiin, binulyawan. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka nang babalik sa tindahan ko. Napalingon ang mga tao. Tahimik. Lahat ay nag-aabang. May ilan na nag-alis ng tingin sa hiya. Ngunit karamihan ay nanuod na tila eksena sa pelikula. Ma'am Tessa, gusto ko lang po sanang ipaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag. Hindi mo na ako maluloko. Lumayas ka sa tindahan ko bago ko patawagin ang tanod. Hindi ko po kayo niloko. Hindi ko kailanman ninakaw ang kahit ano sa inyo. Sagot ni Leti. Nanginginig na ang boses. Ngunit pilit pinatitigas ang loob. Bakit palagi kang andito tuwing may nawawalang paninda? Sinapaluha si Leti, ngunit hindi siya umatras. Tumindig siya sa gitna ng tindahan, kaharap ang mga matang humuhusga. Maaaring wala akong kayamanan. Maaaring hindi ako sosyal. Hindi ako mataas ang tindahan. Pero ang integridad ko, hindi mo yun basta-basta masisira, ma'am. Hindi lahat ng dumarating sa buhay natin ay kaaway. Hindi lahat ng mahirap magnanakaw. Palusot lang yan ng may kasalanan. Sigaw ni Tessa. Bigla, may lumapit mula sa gilid ng palengke. Si Mang Eman. Angan ang dalang kariton ng bote at karton. Tama na yan, ani Eman. Lumapit sa harapan. Ako mismo ang saksi. Ilang beses kong nakita si Leti na iniiwan ang sariling paninda para lang tumulong sa ibang tindero. Ako rin ang nakakita sa kanya na minsang binilhan pa ng kape ang customer mo, Tessa, nung nawalan ng pamasahe. Napatingin si Tessa na tila nabigla sa pagkapit ni Eman sa sitwasyon. At kung sinasabi mong siya ang may kinalaman sa nawawalang paninda, dagdag ni Eman, bakit hindi mo tinutukan ang sarili mong CCTV? Hindi ba't ikinabit mo yan para makita ang katotohanan? Tahimik ang lahat, walang umimik. Ni Tessa, tila hindi alam kung anong isasagot. Nag-ayos si Leti ng kanyang bag, tumindig siya ng tuwid at bumulong sa sarili. Hindi ako aalis dahil sa kasinungalingan. Aalis lang ako kung wala na akong paninindigan. Humakbang siya palabas ng tindahan at sa kanyang likuran, isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Kinagabihan, habang nagluluto si Leti ng hapunan, dumating si Joey, bit-bit ang pinamalengke. Ma, may nakarinig sa akin kanina sa terminal. Sabi nila, buti pa nanay mo may paninindigan. Hindi ko sila kilala, pero alam mo, proud ako. Ngumiti si Leti. Hindi natin kontrolado ang sasabihin ng mundo, anak. Pero tayo ang pipili kung paano tayo tutugon. At pag ginawa natin yun ng may dignidad, kahit chismis, natatalo ng katotohanan. Sa labas ng kanilang bahay, malamig ang simoy ng hangin, ngunit sa loob may init na mula sa respeto at paninindigan. Mainit ang hapon noon sa palengke ng Barangay Malinis. Tulad ng nakasanayan, abala ang mga tao sa pamimili at pagbebenta. Ngunit ang normal na araw ay biglang nagbago nang sumigaw mula sa loob ng tindahan ni Tessa Go. Yung singsing ko! Nawawala ang singsing ko! Sigaw ni Tessa habang patakbong lumabas ng tindahan, hawak ang isang kahon ng alahas na nakabukas at walang laman. Napatigil ang mga tao sa paligid. Ang ilang mga parokyano ay lumapit. Ang iba'y nanatiling nagmamasid mula sa di kalayuan. Saan na yung free carat diamond ring ko? Yun ang regalo ng asawa ko mula sa Dubai. Wala na rito. Halos pasigaw ni Tessa habang umiiyak sa inis at takot. Agad niyang tinawag si Bert na noon ay nakatayo malapit sa jeep ng paninda. Bert,
Tingnan mo kung sino ang huling pumasok sa loob. Bilisan mo. Lumapit si Bert sa gilid ng tindahan. Nagsimulang magtanong sa mga naglalakad. Hoy, sino sa inyo ang huling lumapit dito? Tanong niya, may kasamang paninindak. Maya-maya lang dumating si Tessa mula sa loob at galit na tinuro si Letty na nooy papalayo na sana mula sa gilid ng tindahan. Siya! Sigaw ni Tessa. Si Letty, nakita ko siyang malapit sa salamin kanina. Siyang huling tumayo sa tapat ng counter. Napalingon ang lahat kay Letty na napahinto sa pagkabigla. Ako po? Tanong niyang halatang naguluhan. Wala po akong hawak, Ma'am Tessa. Dumaan lang po ako para sana magbayad kahit maliit lang. Hindi na pinakinggan ni Tessa ang paliwanag niya. Hindi mo ako maloloko. Ilang beses na tayong may nawawala tuwing andyan ka. Ngayon singsing na ang nawala. Malinaw pa sa sikat ng araw. Letty, singit ni Bert. Kung wala kang tinatago, sumama ka sa barangay. Hindi namin kailangan ng gulo dito. Pero kung hindi ka makikipagtulungan, tatawag kami ng pulis. Dumating si Kapitan Amado. Tinawag mula sa barangay nang marinig ang kaguluhan. Ano bang nangyayari rito? Tanong niya. Malamig ang tono, ngunit mahigpit ang tingin. Kap, singit agad ni Tessa. Nawala ang mamahalin kong singsing at ang huling nakita ko malapit sa loob ay si Letty. Kilala mo naman yan. May mga isyu na rin kaming narinig noon pa. Hindi po totoo yan, Kap. Pahayag ni Letty, halos maluha na sa kahihiyan. Wala po akong kinalaman. Umunta lang po ako para sana magbayad kahit paano. Hindi ko hawak ang singsing. Biglang dumating si Joey, hingal at pawis na pawis mula sa trabaho. Narinig niya mula sa isang kaibigan ang balita at dali-daling sumugod. Ma! Sigaw niya habang lumapit. Ano tong nangyayari? Si Letty ay tila nanlambot sa nakita ang anak. Tinuturuan akong nagnakaw, anak. Wala akong ginawa pero tinuturo ako. Hindi napigilan ni Joey ang galit. Kap, hindi ho magnanakaw ang nanay ko. Kilala niyo ho siya. Tumutulong pa nga siya sa nangapindera rito. Bakit basta-basta niyo siyang huhusgahan? Tumangos si Kapitan. Wala pa tayong konklusyon, hiho. Pero kailangan natin siyang isama para maimbestigahan. Standard protocol. Hindi namin siya huhulihin pero kailangan siyang magpaliwanag. Habang sumasakay na si Letty sa tricycle ng barangay, lumapit si Bert sa kanya. Akala mo makakalusot ka, ha? Ayos lang. Lahat ng may kasalanan, nabubunyag din. Hindi sumagot si Letty. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa mga dating kakilala. Ngayon ay napipilitang umiwas ng tingin. Pakiramdam niya, unti-unti siyang hinihiwa ng mga mata ng palengke. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang matang hindi nagkulang sa pagmamasid, si Mang Eman. Tahimik siyang nakaupo sa tapat ng kanyang tindang-tindang bote at lumang walis. Ngunit may napansin siyang hindi napansin ng karamihan. Isang maliit na CCTV camera na nakakabit sa sulok ng kisame ng tindahan ni Tessa. Mukha itong luma at natakpan na ng alikabok. Pero nakita niyang minsang may ilaw itong kulay berde. At ngayong araw, muli niya itong nasilayan. May ilaw pa rin nakatutok mismo sa harap ng salamin kung saan sinasabing nawala ang singsing. Bulong ni Mang Eman sa sarili habang pinagmamasdan ng kamera. Buhay pa pala yang mga mata sa kisame. Agad siyang tumayo at lumapit sa isang tanod. Day, pakiabot nga kay Kap na gusto ko siyang makausap. May nakita akong mahalagang bagay tungkol sa CCTV ni Ma'am Tessa. Samantala, sa barangay hall, tahimik si Letty habang hinihintay ang tanong ng opisyal. Si Joey ay nasa gilid ng silid, hindi mapakali. Letty, ani Kapitan Amado, alam mong kailangan naming imbestigahan ito. Hindi kita pinipilit magsalita, pero kung may maipapakita kang ebidensya na wala kang kinalaman, mas mapapadali ang lahat. Kap, sagot ni Letty, halos maiyak. Wala po akong ebidensya. Ang tanging hawak ko lang ay pangalan ko, ang pangalan ng isang taong ginagapang araw-araw ang dangal. Pero kung kailangan kong harapin ang mundo para linisin to, handa po ako. Walang imik si Kap. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Ilang saglit pa'y dumating si Mang Eman, humihingal sa pagmamadali. Kap, sigaw niya, may ebidensya,
May CCTV sa tindahan ni Tessa. Yung luma sa sulok, buhay pa yun. Nakita ko, may ilaw pa hanggang ngayon. Napakunot ang noo ni Kapitan. Sigurado ka, Eman? Opo, matagal ko nang alam na may nakasabit doon kamera. Hindi yun binanggit ni Tessa, pero gumagana pa. Muling nagkaroon ng pag-asa si Letty. Tumayo si Joey, agad na lumapit sa ina at niyakap ito. Ma, may pagkakataon na tayo. Hindi lang pagkakataon anak, bulong ni Letty habang pinipigil ang luha. Ito na ang simula ng pagtatanggol ng katotohanan. Sa araw na iyon, habang ang iba'y abala sa chismis at panghuhusga, may isang matang hindi natulog, isang mata sa kisame na magpapakita ng liwanag sa kadilimang unti-unting nilamon ang dangal ni Letty. Hindi mapakali si Letty habang nakaupo sa barangay hall. Ang mga kamay niya ay pinipisil-pisil ang laylayan ng kanyang blouse at ang bawat segundo ay tila taon sa kanyang dibdib. Si Joey naman ay tahimik sa kanyang tabi. Mahigpit ang pagkakahawak sa lumang cellphone, ang tanging gamit niyang pampakalma kapag lumalala ang kaba. Dumating si Mang Eman, humihingal, ngunit buo ang loob. Kap, nakita ko po mismo yung kamera. Buhay pa po yun. Nakailaw pa yung berdeng ilaw sa gilid ng salamin ni Tessa. Hindi niya binanggit na gumagana yon, pero matagal ko nang napapansin. Tumayo si Kapitan Amado mula sa kanyang upuan, tinanggal ang salamin at tumingin kay Eman. Sigurado nga bang may kuha pa yan? Opo, Kap. Ang CCTV system niya ay dating kinabit ng anak kong technician. Ilang taon na ang nakalipas. Hanggat may kuryente ang tindahan, automatic na nagre-record yan. At sa pagkakaalam ko, tuwing may bagong device na isasaksak sa system, nagsisave ito sa external storage. Paliwanag pa ni Eman. Napalingon si Letty. Kap, may dala po akong USB. Noong isang seminar po tungkol sa negosyo, inalok ko kami ng barangay na mag-record ng footage kung paano gumagana ang mga CCTV system sa tindahan bilang demo. Na-save po yon sa USB ko. Baka po makuha natin doon kung sakaling pareho ang system. Lalong napatayo si Kapitan. Kung totoo ang sinasabi mo, Letty, baka ito na ang kasagutan natin. Halika sa loob. Dala mo ba ngayon ang USB? Opo, Kap. Lagi ko pong bitbit. Nasa bag ko po. Sagot niya, sabay kuha ng maliit na USB na kulay itim. Pumasok silang tatlo, si Kapitan, Letty at Mang Eman, sa loob ng opisina. Sumama rin si Joey. Sa isang lumang desktop computer, isinaksak ni Kapitan ang USB. Ilang sandali pa'y nagbukas ang screen. Nandoon ang folder, Barangay Seminar, CCTV System Demo, Alahas Duduwel. Bingo! Bulong ni Mang Eman. Ikinlik ni Kapitan ang file. Sa screen, lumitaw ang grainy footage ng loob ng tindahan ni Tessa. Kita ang buong layout, ang mga ilaw, ang counter, ang salamin, at sa pinakagitna, si Bert papasok sa eksena. Tahimik ang buong silid. Sa video, nakita si Bert na dahan-dahang lumapit sa counter habang abala si Tessa sa pakikipag-usap sa customer. Nilapitan niya ang display tray, saglit na tumingin sa paligid, at walang kahirap-hirap na inilagay sa bulsa ang maliit na kahon kung saan naroon ang singsing. Tumigil ang mundo para kay Letty. Diyos ko, mahinang bulong ni Joey. Si Mang Eman napakuyom ang kamao. Ngunit si Kapitan Amado tumayo agad, kinuha ang telepono at sinabing, "Patawag si Tessa. Sabihing dalhin siya rito ngayon na. Sabihin mo, may malinaw na resulta na ang investigasyon." Makalipas ang 15 minuto, dumating si Tessa. Nakasuot ng itim na blouse, may suot pang sunglasses, tila bang inakala niyang may ibabalik lamang na singsing ang barangay. Kap, simula niya, nahanap niyo na ba yung singsing ko? Tiyak akong si Letty talaga ang kumuha nun. Upo ka muna, Tessa, mahinahong tugon ni Kap. May ipapakita ako sa iyo. Pinindot ni Kap ang spacebar. Muling umandar ang video. Kitang-kita sa footage si Bert, tahimik na nilalagay ang singsing sa bulsa habang nakatalikod si Tessa. Napatayo si Tessa
Halos matusok ang sarili sa upuan. Ano to? Hindi mo alam na gumagana pa pala ang CCTV camera mo? Ani Kapitan, mariin ang tono. At base sa video na ito, malinaw na si Bert Salas ang kumuha ng singsing mo. Hindi ko alam to. Wala akong alam dito. Hindi ko akalaing... Napapaatras si Tessa habang namumutla. Tumayo si Mang Eman. Pinahiya niyo si Letty sa buong palengke. Inalipusta niyo, tinuro sa lahat, ni hindi man lang tinanong kung totoo ba ang sinasabi niyo. Ngayon, sinong magnanakaw? Hindi makapagsalita si Tessa, tahimik na napaupo. Hindi makatingin sa kahit sino. Patawag si Bert. Kung hindi siya sisipot, isusumite natin to sa pulisya. Utos ni Kap sa tanod. Tumango ang tanod at agad umalis. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, tumingin si Kap kay Letty. Letty, salamat sa pagtitimpi mo. Salamat sa hindi mo ginantihan ang tsismis ng galit. Kung hindi mo ginawa ang tama, kung nagpadala ka sa emosyon, baka hindi natin nakita ang ti. Pinipigil ni Letty ang luha. Kap, hindi ko po alam kung paano pasasalamatan ang Diyos na may mga taong naniniwala pa rin sa katotohanan. Lumapit si Joey at niyakap ang ina. Ma, sabi ko sa iyo, hindi kailanman matatalo ng kasinumalingan ang paninindigan. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita sa buong palengke. Si Bert palang kumuha, bulalas ng isang tinderang matagal nang umiiwas kay Letty. Grabe, si Lepi pa ang halos mapahiya sa lahat. Yun pala, walang kasalanan. Naglabasan ng ilang tindera, nagpakita ng pagsisisi. May mga nagabot ng pagkain, ng libreng paninda at ng paumanhin. Pero hindi yun ang mahalaga kay Letty. Ang mahalaga sa kanya ay napatunayan na kahit gaano kabigat ang tsismis, ang katotohanan ay darating sa tamang oras. Bit-bit ang liwanag, bit-bit ang paggalang na hindi kailanman nabibili. At habang binubuksan niya ang tindang pan de coco sa kanyang maliit na mesa sa gilid ng palengke, may isang batang lumapit at ngumiti. Ate Letty, totoo po bang hindi kayo magnanakaw? Ngumiti siya, hinaplos ang ulo ng bata at sinabing, Oo anak, dahil kahit kailan hindi ko ipagpapalit ang dangal sa kahit anong kumikinang. Isang mainit na umaga sa Barangay Hall, nang formal na ipatawag ni Kapitan Amado sina Tessa Go, Bert Salas at ilan pang saksi mula sa palengke. May naipadala na ring kopya ng CCTV footage sa lokal na presinto bilang bahagi ng formal na dokumentasyon. Ipinaskil ang paalala sa Barangay Bulletin Board. Pagdinig para sa kaso ng nawawalang singsing, bukas sa mga nais manood. Ilang sandali bago magsimula ang pulong, dumating si Letty. Nakasuot ng maayos na blouse at paldang itim. Tahimik siyang umupo sa gilid ng silid. Katabi si Joey at si Mang Eman. Sa kabila ng matinding emosyon, hindi niya pinayagang mabura ng galit ang kanyang dignidad. Tahimik ang kanyang paningin, matatag ang kanyang loob. Pumasok si Tessa, suot ang kanyang dark sunglasses na halos tinatakpan ang kalahating muka. Sumunod si Bert, naglalakad na parang wala lang nangyari, ngunit halatang iritable ang kilos. Bakit pa ba kailangan ang ganito? Mahinang bulong ni Bert. Sing-sing lang naman yon. Napatingin si Tessa sa kanya, pinakiramdaman ng paligid, sabay sabing, Basta huwag kang bibitiw. Ikaw ang kasama ko rito, Bert. Ayokong mapahiya. Nang pumasok si Kapitan Amado, agad nagkaroon ng katahimikan. Sumunod na isinara ang pinto at sinimulan ang pagdinig. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Kap. Narito tayo ngayon upang bigyang linaw ang nangyari nung nakaraang linggo, ang pagkawala ng isang mahalagang alahas sa tindahan ni Ma'am Tessa Go at ang maling akusasyon kay Leticia Balondo. Napatingin si Tessa sa mesa habang si Bert ay tila nagpipigil ng inis dahil may nakuha tayong CCTV footage mula mismo sa lumang kamera ng tindahan. Dagdag pa ni Kap, ngayon ay ipapakita natin sa inyo ang walang halong interpretasyon, ang katotohanan. Ipinatong ni Kapitan ang laptop sa lamesa, inihanda ang projector at inilabas ang CCTV footage. Habang umiikot ang recording, walang nagsasalita.
nakita sa eksena si Tessa kausap ang ilang customer habang si Bert ay palihim na lumalapit sa glass counter. Tumigil ang mundo sa sandaling nakita ng lahat ang aktong kinopya ni Bert ang maliit na kahon at ibinulsa ito. Saka umalis na parang walang nangyari. Hindi yan totoo. Biglang sigaw ni Bert, patayo sa kinauupuan. Pinagkakaisahan niyo ako, malabo yang video. Ano bang sinasabi mo? Sabat ni Tessa, unti-unting namumutla. Ikaw ang kasama ko sa tindahan. Ikaw ang may access sa likod. Anong ibig sabihin nito? Hoy, wag mo akong balingan ng sisi ha. Hindi lang naman ako ang nandun sa tindahan nun. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Bert, sumenya si Cap sa mga tanod. Pakisamahan si Ginoong Salas. Kailangan nating imbestigahan ito sa presinto. Hindi ako sasama. Wala akong kasalanan. Singhal ni Bert, sabay biglang takbo papunta sa pintuan. Nagkagulo sa loob ng barangay hall. Tumayo ang ilang opisyal. May iba pang sumigaw ng habulin siya. Ngunit mabilis ang dalawang tanod. Hinabol si Bert palabas at ilang hakbang mula sa gate. Naabutan siya at pinuluyan sa sahig. Bitawan niyo ako! Trap lang to! Kasabwat yung Letty na yan! Kasabwat! Sigaw ni Bert habang pilit lumalaban sa pagkaka-eskorta sa kanya. Tahimik si Letty sa gilid ng silid. Nakayuko, ngunit dama ng lahat ang bigat ng panahong binitbit niya. Wala siyang sinabi. Hindi siya nanuya. Hindi siya nagturo. Tumayo si Kapat at humarap kay Tessa. Ma'am Tessa, malinaw sa video na si Bert ang kumuha ng alahas. Bagamat hindi ka direktang sangkot sa pagnanakaw, ikaw po ang nagbintang kay Letty at siya'y halos ilibing ninyo sa kahiyan. Hindi agad sumagot si Tessa. Matagal siyang nanatiling tahimik, tila nilulunok ang bigat ng pagkabigla. Hanggang sa inalis niya ang kanyang salamin at nagsalita. Letty, mahina niyang tinig, patawad. Tumango si Letty, ngunit nanatiling kalmado. Pasensya ka na kung hindi ko agad nakita ang buong katotohanan. Nadala lang ako sa galit, sa takot at sa akala kong tiwala. Ngunit kahit pa humingi siya ng tawad, halata sa boses niya ang pagtitimpi. Hindi ito bukal kundi pilit. Marahil dahil sa kahihiyan o marahil dahil hindi sanay ang puso niyang yumuko sa harap ng taong dati hinamak niya. Lumapit si Cap kay Letty. Letty, sa ngalan ng barangay. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyaring ito. Sa kabila ng pagdududa, pinili mong maging kalmado. Sa kabila ng kahihiyan, pinili mong sumunod sa proseso. Ang mga ganyang klasing tao ang tunay na haligi ng komunidad. Tumayo si Letty, nangingilid ang luha. Kap, hindi ko po ginawa ito para patunayan na tama ako. Ginawa ko to para sa anak ko, para sa mga taong naniniwala pa rin sa kabutihan ng tahimik na pakikibaka. At higit sa lahat, ginawa ko to para sa pangalan ko, na matagal ko nang pinangangalagaan. Tumayo si Joey, nilapitan ng ina at mahigpit na niyakap ito. Ma, proud na proud ako sa iyo. Isa-isang nagpalakpakan ang mga opisyal. Ang ilan sa mga dating nagdududa, ngayon ay yumuko bilang tanda ng paggalang. Sa araw na iyon, hindi singsing ang tunay na naibalik. Ang ibinalik ay dangal, isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, mas matatag pa sa hiyas, at mas makapangyarihan pa sa panimira ng sinuman. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagdinig sa barangay hall. Mula sa isang babaeng kinukutya at tinitingala lang ng mga mata ng duda, si Letty ay unti-unting naging pangalan ng respeto at inspirasyon. At sa unang araw ng linggo, habang abala ang mga tao sa pagpupunas ng alikabok sa kanilang pwesto at pag-aayos ng paninda, isang hindi inaasahang anunsyo ang ipinaskil sa barangay bulletin board. Ang barangay Malinis ay nagpapasalamat kay Goin Ontino, Leticia Balondo, sa kanyang kontribusyon sa katotohanan at pagkakaisa. Simula ngayong buwan, siya ay itatalaga bilang miyembro ng Barangay Livelihood Development Board. Hindi makapaniwala si Letty nang personal siyang tawagin ni Kapitan Amado. Lepi, sabi ni Kap habang nilalahad ang liham.
Matagal na naming hinahanap ang taong may tunay na malasakit sa komunidad. At sa ginawa mo, ang pagpili sa katahimikan, ang paninindigan sa tamang proseso, at ang lakas mong tumayo sa gitna ng paninira, napatunayan mong hindi lang ikaw ay marangal, ikaw ay karapat-dapat maging huwaran. Napaluha si Letty, hawak-hawak ang liham ng pagkilala. Sa lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na makikilala siya hindi bilang maninigil ng 5'6", kundi bilang tagapagtanggol ng dignidad. Maraming salamat po, Kap. Mahinang sagot ni Letty. Hindi ko po ito inaasahan. Pero kung ito po ang magiging daan para mas makatulong ako sa iba, buong puso ko po itong tatanggapin. Hindi nagtagal, ang balita tungkol kay Letty ay mabilis na kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tsismis kundi papuri. Isang umaga habang naglalakad siya sa palengke, isang matandang negosyante ang lumapit sa kanya. Letty, Mang Isko, may-ari ng lumang bakery sa gilid ng palengke, narinig ko ang balita. Nais kong ialok sa iyo ang maliit kong pwesto sa tabi ng bakery. Matagal nang walang gumagamit noon. Sayang kung hindi mapapakinabangan kung gusto mong magsimula ng paninda mo. Libre ang unang 3 buwan. Ha? Mang Isko? Sigurado po kayo? Gulat ni Letty. Oo, iha. Matagal kitang pinanood mula sa pagiging maniningil hanggang sa pinakamatapang na babaeng kilala ko. Ikaw ang tipo ng negosyanteng dapat lumalago, hindi pinapabagsak. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin, sagot ni Letty, halos mapaiyak. At hindi doon natapos ang biyayang dumarating sa kanila. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, napansin ni Joey na tila mas marami ang nakangiti sa tuwing siya ay dumarating sa eskwelahan. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos siya ng gamit sa library ng paaralan, nilapitan siya ng school paper advisor. Joey, tawag ng guro, congratulations! Na-feature ka sa local newsletter ng San Benito Times. May editor silang nakausap ang kapitan tungkol sa mama mo at nais kanilang gawing highlight bilang anak ng huwarang ina. Hindi siya agad nakapagsalita. Ma'am, totoo po ba ito? Halos pabulong niyang tanong. Oo anak, at hindi lang yun. Gusto ka ring makausap ng isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga single parents. Impressed sila sa kwento mo at sa tibay ng loob niyo ng mama mo. Nagpumilit siyang pigilan ng luha. Mula sa batang kinailangan magtrabaho para makatulong sa ina, siya ngayon ay iniimbitahan dahil sa sipag at katapatan ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya, agad niyang niyakap si Letty na noon ay abala sa paglalatag ng notebook para sa mga singil sa araw na yon. Ma, may sasabihin po ako. Napatingin si Letty. Ma, na-feature po ako sa dyaryo. Tapos may nag-aalok po ng scholarship, wala na po kayong kailangang isipin sa tuition ko. Pati po books at allowance, sagot na raw po nila. Saglit na natigilan si Letty bago tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Joey, anak, hindi ako makapaniwala. Ma, sagot ni Joey habang hawak ang kamay ng ina, lahat po ito dahil sa inyo, sa pagtitiis nyo, sa pagiging matatag nyo. Ngayon po, kami na ang magpapatuloy ng laban nyo. Sa palengke, ang mga dating umiiwas kay Letty ay ngayon ay dumadapit at nag-aabot ng ngiti. Letty, pasensya na kung noon ay hindi ako lumapit. Nadala lang kami ng chismis, sabi ng isa sa mga tindera. Walang problema Ate Remy, sagot ni Letty. Mas mahalaga po sa akin ang ngayon kaysa sa kahapon. Gusto mo tulungan kitang magbenta? May ilan akong panindang pwede mong ihalo sa pwesto mo. Ay oo nga, ako rin Letty. Magbibigay ako ng libreng sako ng bigas para masimulan mo ang mini karinderya mo. Sabat naman ng isa pa. Masaya si Letty pero hindi arugante. Alam niyang ang respeto ay hindi ibinipilit, ito'y iniipon sa panahon at ipinapasa sa gawa sa opisina ni Kapitan Amado. Habang pinapanood nito ang lumang video ng CCTV mula sa naresolbang kaso, nakangiti siya. Ang mga tulad ni Letty ang dahilan kung bakit may saysay pa rin ang pagsisilbi sa barangay. Wika niya sa sarili. Tahimik, matino, matibay.
Hindi laging bida pero palaging totoo. Sa kanyang mesa ay may bagong sulat galing sa isang kilalang local business owner. Kap, sa susunod na batch ng aming livelihood grant, nais naming sponsor ang bagong negosyo ni Ginong Eleti Balondo. Isang karangalang makasama siya sa listahan ng aming mga pinipiling inspirasyon sa komunidad. Pinirmahan ni Kap ang liham habang may ngipi sa kanyang mga mata. Ang dating ina na tahimik lang na naniningil ng barya-barya, ngayon ay isa ng ilaw sa mata ng barangay. Isang paalala na hindi lahat ng tagumpay ay dapat maingay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay dumarating sa anyo ng katahimikan at sa puso ng isang ina, doon ito nagsisimula. 6:00 pa lang ng umaga ay gising na si Letty. Hindi na para mag-ikot at maningil, kundi para magbukas ng bago niyang munting tindahan sa gilid ng palengke. Isang maliit na pwestong puno ng aroma ng nilutong kakanin, pinagsamang tamis ng tsokolate at alikabok ng pagsusumikap. "Ma, ito na ba talaga yun?" tanong ni Joey habang inaayos ang simpleng tarpulin na may nakasulat, "Letty's Kakanin at Tsokolate. Tapat, masarap at may halong pagmamalasakit." "Hindi pa ito ang dulo, anak," sagot ni Letty habang hinahalo ang latik sa kawa. "Pero ito ang simula ng panibagong kabanata. Dito na ako kikita, hindi para maningil, kundi para mag-alok ng lasa, alaala at aral." Nagtulungan silang dalawa sa pagbubukas ng pwesto. Si Joey ang nag-aasikaso ng resibo at sukli habang si Letty ang abala sa pagluluto ng kutsinta, suman at chocolate pastillas na matagal ng paborito ng kanyang anak. Habang lumalampas ang oras, dumami ang parokyano. May ilang bata na bumili ng tsokolate. May matanda na bumili ng puto at suman. May isa pang ale na biglang napahinto at ngumiti. "Letty, ikaw na nga," sabi ng babae. "Ako yung may tindahan dati ng alahas sa kabilang bayan. Narinig ko yung nangyari sa'yo. Isang malaking inspirasyon ang kwento mo. Kaya kahit nasa kabilang barangay na ako, dumayo ako rito para matikman ang tagumpay mong may lasa." Napatawa si Letty at ang kanyang ngiti ay may dalang kababaang loob. "Salamat ate. Sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Pero siguro kapag hindi ka bumitaw, kahit sinong manghila sa iyo pababa, aangat ka pa rin." Makalipas ang 1 linggo, tumanggap si Letty ng imbitasyon mula sa barangay hall. Hindi para humarap sa tanong o pagdinig, kundi para magsalita. Ang dating pinapatahimik, ngayon ay hinihinging magsalita sa harap ng mga kababaihan sa barangay. Sa isang seminar na pinamagatang Pagbangon sa Paninira, Tinig ng Kababaihan. Sa mismong araw ng seminar, dumalo ang halos 50 kababaihan. May ilan ay tindera, may estudyante, may bahay, may dating OFW. Si Letty ay pinaupo sa harap, katabi ang ilang kinatawan mula sa munisipyo. Pagsapit ng kanyang oras, tumayo siya, hawak ang mikropono habang nakasuot ng simpleng bestida. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula ni Letty. Halatang nangingingig ang boses. "Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng marami. Ang alam ko lang, tahimik akong lumalaban. Pero heto ako ngayon, tinatawag hindi para maningil ng hulog, kundi para magbahagi ng kwento. Dati, maniningil lang ako ng 5-6. Sa bawat bahay, tindahan at kanto ng palengke, dala ko ang pangarap kong mapaaral ang anak ko. Wala akong yaman, pero may dangal ako. At ang dangal na yon sinubok ng paninira. Pinagbintangan ako, pinahiya, nilait. Ngunit pinili kong huwag gumanti. Kasi alam ko, ang totoo, dumarating. Ang liwanag, hindi mo kailangang ipilit. Kusang sumisikat sa tamang panahon. Nagpalakpakan ng mga tao. May ilan pang lumuha, lalo na ang mga nanay na may sariling laban sa buhay. Pagkatapos ng seminar, maraming lumapit sa kanya. "Letty, pwede bang matuto sa iyo kung paano magtinda ng kakanin? Pwede bang ibahagi mo rin yung recipe mo ng tsokolate? Ang sarap?" "Ate Letty, salamat sa tapang mo. Salamat kasi binigyan mo kami ng lakas."
Habang patuloy na lumalago ang munting negosyo ni Letty, kabaligtaran naman ang nangyayari sa tindahan ni Tessa Go. Unti-unti, nabawasan ang kanyang customer. Ang dating puntahan ng mga sosyal na mamimili, ngayon ay palaging may sarado na karatula. Ipinapaubaya niya na lang daw sa mga pamangkin ang pagpapatakbo, ngunit balitang unti-unti na rin iting ibinenta. Hindi na raw babalik si Ma'am Tessa, tsismis ng isang vendor. Wala na raw mukhang ihaharap dito sa barangay. At si Bert, matapos ang isinampang kaso, hindi na siya muling masilayan sa komunidad. Ayon sa mga ulat, dinala siya sa ibang lugar habang nililitis ang kaso ng pagnanakaw at pamemeke ng testimonya. Tahimik na nilimot ang kanyang pangalan sa mga usapan ng palengke, ngunit hindi kailanman nalimot ang aral na iniwan niya, na ang kasinungalingan, gaano man kahusay, ay matatalo pa rin ng ebidensyang may hangganang pasensya. Sa bahay, isang gabi habang kumakain ng nilagang mais si Letty at si Joey, napatingin ang ina sa anak. Lumaki na si Joey. Mas matangkad na sa kanya, mas matatag, mas tahimik. Pero ang puso pareho pa rin. Joey anak. Opo ma, salamat bulong ni Letty. Salamat kasi kahit ang buong mundo ay parang wala ng tiwala sa akin, ikaw, kahit minsan hindi bumitaw. Ngumiti si Joey at marahang sumandal sa balikat ng ina. Hindi po kasi ako kailanman naniwala sa sinasabi ng mundo ma, mas kilala ko po kayo kaysa sa ingay nila. Hinawakan ni Letty ang kamay ng anak. At ngayon anak, ikaw na ang susunod. Kung paano mo ako pinatibay, oras na para ikaw naman ang tumibay sa sarili mong landas. Gagawin ko ma, at dadalhin ko ang pangalan mo sa bawat tagumpay na makakamit ko. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng putok ng nilulutong suman at ang musika ng kuliglig sa labas ng bintana, naramdaman ni Letty ang tunay na kapayapaan. Hindi sa kayamanan, hindi sa gantimpala, kundi sa pananatili sa prinsipyo sa gitna ng paninira. Sa wakas, napatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pag-angat mula sa lupa. Ito ay ang pagpiling manailing marangal kahit hinihila katababa. Ilang buwan matapos ang pagsubok na dumaan sa buhay ni Letty, unti-unti nang bumalik sa ayos ang kanyang mundo. O marahil, hindi lang basta bumalik, kundi lalo pang gumanda. Ang dati niyang araw-araw na paniningil, napalitan ng pag-aalaga sa sariling negosyo. At ang dating mabibigat na tanong ng bakit ako ay napalitan ng mas makabuluhang tanong, paano ako makakatulong sa iba? Minsan sa isang hapon ng Sabado, inimbitahan siyang maging panauhing tagapagsalita sa isang seminar para sa mga kababaihang solo parents at matatandang walang sariling pamilya. Ang tema ng seminar ay pagbangon sa paninira, lakbay ng mga ina at matatapang. Hindi na ito ang unang beses na nagsalita si Letty sa ganitong pagtitipon, pero laging sariwa sa kanya ang pakiramdam. Sa bawat pagbanggit ng kanyang kwento, para bang muling nabubuo ang kanyang sarili, hindi para sa simpatiya ng iba, kundi bilang paalala na ang kanyang pinagdaanan ay hindi dapat itago kundi ituro. Sa loob ng Barangay Multipurpose Hall, nagsimula ang seminar sa mga simpleng awitin, may kaunting palaro at pagkain. Nakatayo si Letty sa likod ng entablado, tahimik na binabasa ang kanyang outline ng talumpati, nang mapansin niya ang isang pamilyar na muka sa dulo ng silid. Nakaitim ito, tahimik, may suot na salamin, nakaupo sa pinakadulong upuan sa tabi ng isang matandang babae. Wala itong kausap, pero may lungkot sa mata. Si Tessa. Napahinto si Letty sa pagbabasa. Hindi niya inasahan ang pagdating nito. At bagaman wala itong dalang atensyon mula sa iba, agad naramdaman ni Letty na hindi basta-basta ang naging desisyon ng dating kontrabida ng kanyang buhay para dumalo sa seminar na ito. Nag-umpisa na ang programa. Ilang speaker mula sa women's group ang nagsalita at sinundan ito ng segment ni Letty.
Tumayo siya sa entablado, bit-bit ang mikropono at tiningnan ang buong silid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bungad niya. Ako po si Letty. Dating guro, dating maniningil ng 5'6" at ngayon ay may-ari ng maliit na tindahan. Pero sa lahat ng titulong dumaan sa buhay ko, ang pinakapinanghahawakan ko ay ang pagiging ina. Ang pagiging taong kahit hinusgahan, pinili pa ring tumindig. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya sa gilid ang kinauupuan ni Tessa. Hindi ito nakatingin. Nakayuko lamang, waring hindi sigurado kung dapat pa ba siyang naroon. May mga araw na parang buong mundo ay nakatingin sa atin, hindi para pakinggan tayo, kundi para i-judge tayo. May mga sandaling gusto na lang nating manahimik o tumakas o sumuko. Pero sa bawat luha, sa bawat tanong na bakit ako, doon natin mas lalong natututunan kung gaano kahalaga ang paninindigan. Nagpalakpakan ang mga tagapakinig. Ngunit si Letty ay alam niyang may isa siyang dapat lapitan pagkatapos ng programa. Matapos ang kanyang pagsasalita, habang may kaunting salo-salo na, milapitan niya si Tessa na nakatingin sa platito ng kutsinta. Hindi pa rin nagsasalita. Tahimik lang ang paglapit ni Letty. Wala siyang dala kundi kapayapaan. Tumigil siya sa harap ni Tessa at marahang nagsalita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para mapatawad. Pero salamat kung nariyan ka. Napatingin si Tessa at doon nasilayan ni Letty ang luhang pilit itinatago ng dating mayabang na tindera. Walang salitang lumabas mula sa bibig nito. Tanging panginginig ng baba at pag-agos ng luha ang naging tugon. Hindi na nagsalita si Letty. Hinawakan lang niya ng marahan ang balikat ni Tessa bago siya tumalikod. Sa paglakad niya palayo, napansin niyang iniwan ni Tessa ang kutsinta at tahimik na lumabas ng hall. Hindi na niya ito muling nakita pa. Ngunit sa mga mata ni Tessa noong hapon na iyon, napanaagan ni Letty ang isang mahalagang pag-amin, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nitong pagkukulang. Lumipas ang mamalinggo. Patuloy si Letty sa kanyang munting negosyo, ngunit mas lalong lumawak ang kanyang papel sa komunidad. Hindi na siya basta nanay ni Joey o tindera ng kakanin. Siya na ngayon ang tinatawag ng mga kababaihan kapag may gusto silang ikonsulta. May mga dalagang ina na lumalapit sa kanya, dala ang pagod at takot. May matatanda na minsan ay binabalikan ang kanyang mga talumpati para maging lakas sa gabi ng pangungulila. Nanay Letty, sabi ng isang batang ina na iniwan ng kinakasama, paano po ninyong nalampasan yung panahon na kahit mabait ka na, inaapakan ka pa rin? Ngumiti siya at sumagot, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Minsan, yung pinakatahimik mong paninindigan, yun ang pinakamatibay mong sandata. Sa isang panibagong seminar, habang hawak ang whiteboard at tinuturuan ang mga babae kung paano gumawa ng budget para sa maliit na negosyo, isang matandang ginang ang lumapit at humawak sa kanyang kamay. Letty, wika nito, kung may taong dapat naming tularan, ikaw na yon. Hindi lang dahil sa tagumpay mo, kundi dahil sa kung paano ka lumaban na hindi kailanman nanira. Sa sandaling iyon, napaisip si Letty sa dami ng dumaan sa kanyang buhay, sa lahat ng sugat na iniwan ng paninira, sa lahat ng takot na nilabanan niya, ito na pala ang dulo ng tinahak niyang daan. Hindi ang gantimpala, kundi ang pagiging tulay para sa ibang nawalan ng tinik. Tahimik niyang tiningnan ang langit. Isang bulong ang lumabas mula sa kanyang puso. Salamat, Panginoon. Sa wakas, hindi lang ako nabuhay sa kabila ng paninira. Natuto rin akong magbigay ng buhay sa iba. Mainit ang sikat ng araw sa paaralan ng San Benito University, ngunit sa ilalim ng malaking tent kung saan ginaganap ang taunang graduation rites, may malamig na simoy ng saya at tagumpay. Puno ang mga upuan ng mga magulang, kaibigan at kamag-anak na may dalang mga buke, banner at kamera.
Sa gitna ng hanay ng mga estudyanteng nakaputing toga at asul na sash, nakauo si Joey Balondo, nakayuko, marahang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang medalya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, ng pagtatrabaho sa gabi, ng mga pangyayaring muntik nang sirain ang pangalan ng kanyang ina, ngayon ay nakaupo siya sa hanay ng mga pinararangalan. Sa katunayan, hindi lang basta pinarangalan. Cum laude, Bachelor of Science in Accountancy. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Letty, nakaayos ng maayos, simpleng bestida na kulay lila at puting sapatos na hindi bago pero pinakintab ng husto. Hawak niya ang isang panyo at sa ilalim ng salamin ng mata ay nangingilid ang luha ng matinding kagalakan. Sa tabi niya si Mang Eman at ilang kababaihang kasama niya sa livelihood board. Habang pinapanood niya ang anak, pakiramdam niya, bawat hakbang ni Joey sa entablado ay tila pag-akyat na rin niya mula sa putik ng kahapon patungong liwanag ng bukas. Sa mga magulang at guro, maraming salamat po, ani ng MC. At ngayon ating pakinggan ang talumpati ng isang estudyanteng pinarangalan bilang cum laude at binigyang pagkilala ng pamantasan para sa kanyang kwento ng inspirasyon. Narito po si Ginoong Joey Balondo. Umakyat si Joey sa entablado, maayos ang postura, ngunit halatang emosyonal. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bungad niya habang ang mikropono ay marahang nanginginig sa kanyang kamay. Ang kwento po ay hindi kwento lang ng isang estudyante na nagpuyat, nagtrabaho at nagpursige. Ito ay kwento ng isang inang piniling lumaban, kahit walang armas, kahit walang kakampi. Lumingon siya sa gilid sa kinauupuan ni Letty. Ang tunay na yaman, sabi ni Joey, ay hindi nakasabit sa daliri kundi sa puso ng taong marunong lumaban ng marangal. Ang nanay ko, isang maniningil ng 5'6", tinawag na magnanakaw, pinahiya, isinubsob sa putik ng tsismis. Pero hindi siya sumigaw, hindi siya gumanti, tumindig siya gamit lang ang katotohanan, pananampalataya at pagmamahal sa akin. Tahimik ang paligid pero ang mga mata ng karamihan ay mistulang humahaplo sa kanyang bawat salita. Kung ako ay narito ngayon, hindi dahil matalino ako. Nandito ako dahil may isang taong nagturo sa akin na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa kung gaano ka kabilis tumakbo, kundi sa kung paano ka bumangon tuwing natitisod. Sabay palakpakan ang buong entablado. At sa gitna ng palakpak, hindi maikakailang ang pinakamasayang tao sa paligid ay si Letty. Ilang linggo pagkatapos ng graduation, isang seremonya naman ang ginanap sa Barangay Malinis. May mga dekorasyon sa barangay hall. May kakanin sa gilid, may mga parangal sa lamesa. Isa sa mga ito ay ang pinaka-hinihintay ng lahat. Gawad ulirang ina ng barangay, Ganung Leticia Balondo. Habang inaakyat ni Letty ang entablado, halos di niya makilala ang sarili. Hindi na siya ang Lepi na takot pumasok sa tindahan ni Tessa. Hindi na siya ang Letty na nilalayuan sa palengke. Siya na ngayon ang Letty na lumaban, hindi para manalo, kundi para manatiling totoo. Letty, sabi ni Kapitan Amado habang inaabot ang parangal, ang pangalan mo noon ay may katanungang sinasamahan. Ngayon, ang pangalan mo ay sinasaluduhan. Niyakap siya ng kapitan at sumunod ang palakpakan. Mula sa mga kababaihan, sa mga guro, sa mga dating tindera, hanggang sa mga bagong miyembro ng komunidad, lahat sila ay nakatingin sa kanya, hindi bilang maniningil, kundi bilang inspirasyon. Isang hapon, habang abala siya sa pagbebenta ng suman at tabela tsokolete sa kanyang munting tindahan, may batang lumapit. Marumi ang damit, tila galing sa paglalaro, may hawak na barya at nakangiting walang paltos. Tita Letty, pabili pong kutsinta. Yung gawa niyo po ha, yung matamis sa dulo, abot ng 5 piso. Ngumiti si Letty at inabot ang kakanin. Salamat Ivo, galing ka sa eskwelahan? Opo, at Tita Letty, sabay tingala ng bata, ikaw po talaga ang tunay na bida sa kwento naming lahat. Napangiti si Letty, hindi sa pilitan, hindi pilit. Isang ngiting mula sa loob ng pusong minsang dinurog, ngunit mas piniling buuin.
Hindi ako bida anak, sagot niya. Ako lang ang paalala na kahit maliit ka sa mata ng mundo, basta matuwid ang puso mo, malayo ang mararating mo. Dadat-dat tumakbo ang bata palayo, bitbit ang kutsinta at naiwan si Letty sa harap ng kanyang munting pwesto. Sa likod niya, naroon pa rin ang lumang mesa, ang kawaling pinaglulutuan at ang lumang silyang pinagpaingahan niya noong panahon ng kanyang pagluha. At ngayon, wala na ang luha. Ang natira ay liwanag. At sa liwanag na iyon, sa pagitan ng kahapon at ngayon, ay ang kwento ni Letty. Isang kwento na hindi man maingay, pero binabasa at tinitingala ng buong barangay. Wakas. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento ni Letty, maraming salamat. Hindi ito basta simpleng kwento ng isang inang pinagtripan at pinaghinalaan, kundi kwento ito ng isang taong piniling manahimik sa gitna ng paninira, lumaban gamit ang dignidad, at bumangon sa paraang hindi nakakalimot magmahal. Sa bawat palad na itinulak siya pababa, may panalangin siyang itinataas, at sa bawat taong tumalikod sa kanya, may anak siyang niyakap ang katotohanan. Mula sa pagiging maniningil lang ng 5'6", siya ngayon ay tinig ng pag-asa sa mga kagaya niyang tahimik lang na lumalaban sa araw-araw. Ang kwento ni Letty ay paalala sa ating lahat. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming pera, koneksyon o titulo para maging mahalaga. Minsan, sapat na ang isang matatag na puso at isang anak na naniniwala. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng pagbangon, kabutihan at inspirasyon. Hanggang sa susunod na kwento, dito sa Alon ng Istorya, kung saan ang bawat alon ay may dalang kwento ng buhay. Maraming salamat!